Katulad ng MRT at LRT, napaglumaan na rin ang mga tren ng PNR o ng Philippine National Railways. Aprobado na ng PNR Board ang pagpapatupad ng taas pamasahe sa tren. Pero ipinagpaliban muna ang pagpapatupad nito. May report si Lay Alves. Isiksikan lang po. Medyo mainit, mahinang aircon. Sabi nila, pagkapasok mo dito, estudyante ka, paglabas mo mandirigma ka na. Ganito ang karaniwang eksena sa mga tren ng Philippine National Railways, lalo na kapag rush hour. Siksikan na, mainit pa. May aircon nga, pero mahina. Mula kalahating oras hanggang 1 oras naman ang interval ng dating ng tren sa PNR station sa Metro Manila, depende sa oras. Sobrang tagal, nakainip na po mag-antay. Yun. Tapos, minsan nga po nagka-cut off sila, hindi po kami nakakasakay. Nasa 60,000 hanggang 70,000 ang bilang ng mga sumasakay sa PNR kada araw. Kung dati ay nakakahalos 80 biyahe ang PNR kada araw, ngayon nasa mahigit 50 na lang. May mga nasira raw kasing tren. Ngayon kung magagawa ang mga ito at makakabili pa ng mga bago, mas marami raw pasahero ang kanilang maseserbisyuhan. Sa ngayon, sa 12 tren ng PNR, 7 lang ang gumagana. Kailangan namin ma-rehabilitate, kailangan ma-maintain yung mga tumatakbong trains para maibalik namin yan. And that needs a lot of financial resources. 10 piso ang minimum fare sa PNR, 45 pesos naman ang pinakamahal. Ito yung sa biyaheng Calamba, dulo ng biyahe ng tren. Taong 2000 pa sila huling nagpatupad ng fare adjustment. Talagang medyo long overdue na yung namin fare hike namin. Kasi hindi na siya reflective kung ano talaga dapat yung presyo ng pamasahe sa PNR. May resolusyon ng Board of Directors ng PNR para sa dagdag pasahe. Itaas sa 15 pesos ang minimum fare at ang fare structure itaas sa 1 peso and 7 centavos kada kilometro mula sa kasalukuyang 71 centavos. Pero ipinagpaliban muna ang pagpapatupad nito dahil sa ilalim daw muna sa konsultasyon para di rin sumabay sa taas pasahe ng MRT at LRT. It's still put on hold para dinidiscuss pa namin further yung aming proposal. Di pa tiyak kailan magtataas ng pasahe ang PNR. Ang malinaw, di sapat ang kinikita nitong 16 million pesos kada buwan para tustusan ang kanilang operasyon, lalo't higit para pagandahin ang kanilang serbisyo. Base sa audit ng COA noong 2013 sa PNR, nagtala ang ahensya ng negative operating cash flow na mahigit 301 million pesos. Indikasyon na di nito kayang bayaran ang kanilang foreign creditors. Sa ngayon, umaasa pa rin ng PNR sa government subsidy. Ngayong taon, naglaan ng mahigit 2 bilyong pisong budget para sa PNR ang pamahalaan. Pero nasa 12 bilyon daw ang kabuuang halagang kailangan para sa rehabilitasyon nito. Lay Alves, GMA News.